Inihahandog ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas at Bahit Castillo Foundation sa pakikipagtulungan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang Awit at Tula, Pagbabalik Tanaw sa Unang Hari ng Balagtasan. Magsitayo ang lahat para sa pambansang awit ng Pilipinas. Mga kaibigan, ang punong bayan ng Pulilan, Bulacan, kagalang-galang Maria Rosario Ochoa Montejo para sa pambungad na pagbati. Maaari na po tayong magsiupo. Sa lahat ng naririto, basta mapagpalang gabing ito, ang kagalakan ko ay nag-uumapaw ng gusto. Tunay ngang mapalad, yaring sintang bayan, pagkat sining at kultura ay buhay na buhay. Nalulugod ako, kayo ay masilayan, mandi magkaroon ng konting irugan. Ang bulwagang ito'y ating pagsaluhan. Itong espesyal na araw, ating ipagdiwang. Maligayang pagdating sa bayan ng Pulilan. Maraming salamat po sa lahat ng mga naririto. Magandang gabi po muli sa inyo. Bigyan mo ng pakpak itong aking diwa at ako'y lilipad hanggang kay Bathala. Maiisipan ko'y mga malikmatang sukat ikalugod ng tao sa lupa. Malilikha ko ang mga biyayang sa buhay ng tao'y magbibigay hiwaga. Ano ba ang sagwang sabay sa pagtahak, kundi siyang pakpak ng bangka sa dagat? Ano ba ang kamay ng taong namulat, kundi siyang pakpak ng kanyang panghawak? Ano ba ang dahon ng mga bulaklak, kung hindi pakpak din panaklop ng dilag? Ang lahat ng bagay may pakpak na lihim, Pakpak na nag-akyat sa ating layunin. pakpak na nagtaas ng gintong mithiin, Pakpak ang nagbigay ng ilaw sa atin. pakpak ang naghatid sa tao sa hangin, at pakpak din naman ang taklob sa libing. Bigyan mo ng pakpak itong aking diwa at magagawa ko ang magandang tula. Bigyan mo ng pakpak tanang panukalat, malilipad ko hanggang sa magawa. Bigyan mo ng pakpak ang ating adhika, kahit napigilan ay makakawala. O ibon ng diwa, ikaw ay lumipad. Tignan mo, ang hangin. Ang dilim Ang ulap, Buksan mo ang pinto ng natagong sinag. at iyong pawala ng gintong liwanag. ang ulap na sa ating nagbigay ng pasikat. At, At sa inang bayan ay magpapaalpas.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Adriana. At ako naman po si Perry. Ikinalulugod po naming makasama kayong lahat ngayong gabi. Ang inyo pong natunghayan kanina ay ang tulang pakpak na sinulat ni Joseng Batute. At ngayong gabi ay binigyang buhay dito sa entablado ni Bong Cabrera, ni Bernadette Mamawag, Liway Gabo, Hazel Maranan at ng Ballet Philippines. Alam naman ninyo marahil ang tunay na pangalan ni Joseng Batute, hindi po ba? Jose Corazon de Jesus? Tama, pero alam ba ninyo na ang talagang pangalang ibinyag sa kanya nung una ay Jose Cecilio de Jesus. Lamang ay pinalitan niya ang Cecilio at pinalit niya dito ang Corazon. At ang Corazon, ang ibig sabihin po ay puso. Maraming salamat po, puso. Puso na sumasagisag sa kanyang malawak at malalim na pagmamahal. Maging ito man ay pag-ibig para sa kanyang mga sinisinta, pag-ibig para sa kanyang pamilya, pagmamahal para sa lipunan at sa mamamayan, o kaya sa kanyang wika at sa ating bayan. Ang iba't ibang uri ng pag-ibig ni Joseng Batute ay naipaloob niya sa mga tula at awit na kanyang nilikha. Ngunit si Batute ay hindi lamang isang mahusay na manunulat. Napakagaling din niyang bumigkas ng tula at magtanghal sa entablado. Tunay. At may tuturingan natin siyang isang celebrity noong kanyang panahon. Hindi lamang binabasa ang kanyang mga akda, kundi dinarayo siya upang panuurin. At siya rin ang kinilala bilang unang hari ng balagtasan. Ngayong gabi, ipagdiriwang natin ang buhay at mga akda ni Jose Corazon de Jesus, ang unang hari ng balagtasan. At upang buksan ng formal ang ating programa ngayong gabi, narito po kasama natin ang namuno sa ating pagbabalik-tanaw. Mga kaibigan, ang Pangulo ng Sentrong Palkultura ng Pilipinas. Palakpakan po natin si Ginoong Arsenio Nick de Jesus Lizaso. Unang-una, pagpupugay kay Mayor Maritz Ochoa. Kami po ay nagpupugay sa inyo at maraming salamat sa inyong pagtanggap dito sa amin sa Pulilan. Ang Pulilan po ay isang bayang hindi malayo sa akin sapagkat madalas po ako ritong mag-shooting. Nung ipaglaban mo ay director pa ako noong mga 1990s. Madalas po ako rito. At nung aming itinghal, itong pagbabalik tanaw, nung mga nakaraang before the pandemic, inabutan po kami ng ulan. Kaya po, maraming salamat po, Mr. and Mrs. Bahit, June Bahit and Emma. At naglagay pa kayo ng torda para kung umulan man, tayo hindi mabasa. Si Jose Corazon de Jesus po ay taga Santa Maria, Bulacan. Siya po ay nasasabing pinanganak sa Tondo. Pero ganun po kasi noon dati yung mga nakakariwasa sa buhay ay dinadala sa Malolos Hospital o kaya sa Santa Cruz sa Tondo para sa mga hospital kasi kaya po nilang bumiyahe para manganak yung mga magulang ng ina. Yung po namang mga hindi nakakariwasa sa buhay, katulad ko nung panahon na yon, pinapanganak na lang sa bahay. Ay yung manghihilot, ika nga, sa Santa Maria, Bulacan. Yung pong aking J, nagkataon at sinuwerte ko dahil yung po Jesus, na ibig sabihin ni kamag-anak ni Corazon de Jesus. Si Corazon de Jesus po ay pinsang buo ng ina ko. At anak sila ni Don Vicente de Jesus, Senior, na masasabi nating unang medical secretary ni President Quezon. At nagkaroon po yan ng anak na si Vicente Jr., si Mariano. Yung pong Vicente naging poet laureate in Spanish. Yung si Mariano po naman naging huwes o judge sa Tagbilaran, Bohol. Hindi ko na po inabutan yun, hindi na ako nakapunta noon. At yung pong Catalino, yung po naman yung lolo ko. Catalino de Jesus na ama ng aking ina.
At ang kanyang mga kapatid na dalawang babae, si Ella, o ang tawag po namin sa kanya, Ka-Ella, nung bata po ako, anytime I need some money, doon po ako pupunta kay Lolo Ella. At meron din po siyang kapatid na Rosario, ang tawag po namin ay Kaiyay. Kaiyay. Mga inabutan ko po yan. No? Ngayon, si Jose Corazon de Jesus po, noong mga panahon na yon, noong mga 1920s, something, isang kolumnista yan na sumusulat ng isang maliit na pitak. Noong panahon ng Espanyol, panay Spanish ang ating newspaper. Meron po doong pitak in Filipino, yun po si Jose Corazon de Jesus ang sumusulat. Nung pumasok po naman ng mga Amerikano, so nagkaroon yung ating mga dyaryo, kombinasyon ng English and Spanish. Pero si Jose Corazon de Jesus remained to be a columnist sa pagtutula in Filipino. So yung pong kapatid niya, naging poet laureate in Spanish, ng Spanish Embassy. Siya po naman ay naging, poet laureate in Filipino, in Tagalog. At nababalita sa akin nung maliit ako na yan nakakainisa ng kanyang mga kasamang patnugot sa dyaryo dahil tuwi siyang gagawa sa opisina, pagka tumitipa ng makinilya, at the same time, nire-recite yung kanyang mga sinasabing tula. Maingay ang boses niya at hindi yung susulat ng silensyo, kundi maingay siya. At yan po ay nauwi sa Santa Maria at doon nagbabakasyon at yun ay pumupunta sa patio. Yung pong patio ay lugar na harapan ng simbahan. Meron po mga akasya. Yung po sa ugat ng akasyang malalaking akasya, yung mga ugat na malalaki, doon po tumatayo yan. At yung mga bata nakasalampak sa damo at nakikinig sa pagbigkas ng tula ni Jose Corazon de Jesus. Katulad ng mga tulang akasya o yung punong kahoy. Doon po niya kinatha yun, mga tulang yun. Ngayon po, si Jose Corazon de Jesus. Hindi ko na basahin ko na. Yung mga panahon na yun, marami pong ang mga manunula o makata ay mga performer po kasi marami po tayong piyesta. Kapag may piyesta po, kinakailangang meron tayong reyna. So, pagputong po ng corona, kailangan po natin ng mga makata. Ewan ko kung natatandaan ninyo. Ako'y mas may edad sa karamihan sa inyo. Natatandaan ko po ito. Pagka meron pong reyna, merong makatang magpuputong. Siya po'y bibigkas ng magagandang katagalugan, tula, etc. At siya ang magpuputong ng corona sa reyna. Kaya yun po, sila Colliantes, sila Jose Corazon de Jesus, palagi po nakukumbida yan sa mga pistahan ng mga bayan sa iba't ibang lugar. At ito nga po ang nangyari sa Maynila. Nakumbida po si Jose Corazon de Jesus para magputong. Ang pinutungan po niya yung Miss Manila, at that time ang pangalan ni Asuncion, Lakdan, Asuncion. Yung pong pinutungan niya ng corona noon, yun po ang kanyang sa katutula niya at pagbigkas ng tula, palapit sa trono ng reyna, meron po siyang binulong sa reyna at yun po ang kanyang napangasawa, si Asuncion. Naabutan ko rin po yan, si Asuncion. Yan po ang naging ina ni Jose Corazon de Jesus Jr. na kung yung iba sa inyo natatandaan ninyo, naging artista ng LVN Picture. Noong kapanahonan po nila Colliantes at nila Jose Corazon de Jesus, sila po'y nagpulong-pulong ng mga makata at sinabi sa isa't isa, let us have some kind of a contest among us. At ikaw magsasalita ng ilang istansa o ilang duplo, ikaw naman ganito, ganyan, maglalaban-laban tayo para maibahagi natin ng wika at maging pasigasig ang mga manunula ng Pilipinas. Ngayon po, ang sabi nila ngayon, ano po ang tatawag natin dito sa ating contest na ito? Sabi ng isa, di istansas, di duplo. Ibig mo sabihin niya, tatawagin natin dupluhan? Oo, yan talaga .
2 stanzas ka, 2 stanzas ako, 2 duplo, gano'n. Sabi nung isa, mukhang pangit. Duplo, dupluhan. Anong gagawin natin? Abay, tawagin natin balagtasan in honor of balagtas. Hindi po nanggaling kay balagtas yung balagtasan. Yan po yung nanggaling dun sa grupo ng mga Makata na yon na kinabibilangan nila Collantes at ni Jose Corazon de Jesus at sila po ang nagsabi at lumikha ng salitang balagtasan. Sa kanila po nagsimula. Kaya po yun ang kauna-unahang balagtasan noong 1925 at ang nagwagi po ay si Jose Corazon de Jesus. Not only in that year, but for the next 5 years, wala pong tumalo sa kanya. Siya po, for 5 years, ang naging, champion ng unang hari ng balagtasan. Hindi lamang siya isang manunula, siya po isa ring lyricist po, sa music. Dahil siya po ay, bagamat siya nagtapos ng abogasya, hindi po siya nagpatuloy maging abogado. Siya po ay kumuha ng voice lesson sa isang Italian operatic singer sa Maynila. Kaya po siya hindi lamang isang manunulat, kasi karamihan po sa manunulat minsan ay sumusulat pero hindi makapagbigkas ng mahusay. Siya po ay maganda ang kanyang boses, may tindig, guwapo, at maganda ang kanyang boses. Kaya po isang hinahangaang sa entablado kahit man siya saan pumunta. Ang isa pong nakaharap ko, at ito'y kilala ninyo, si national artist Levi Celerio. Alam po ninyo yun, no? Si Levi Celerio, isang hapon, nagkita kami sa somewhere near Camelot Hotel. Kasi doon po siya tumutugtog every afternoon at 6 o'clock in the afternoon. Nagkita po kami at nagkape. At nung sa aming pag-uusap, nabanggit ko na yung aking J na De Jesus ay kamag-anak ni Jose Corazon de Jesus. In fact, tiyo kong buo, si Jose Corazon de Jesus, napamura po si Levi Celerio. Sabi niya, putang ina, lintik, alam mo bang napakahusay niyang Jose Corazon de Jesus na yan? Alam mo bang kung iyan ay nalalathala, na iyan ay magbibigkas o magpe-perform sa liwasang Santa Cruz or something like that, sabi niya, nandun ako, nakikinig ako, dahil iba ang tilamsik ng kanyang Tagalog. At pag yan ay nalathalang magtatalumpati sa Rizal Memorial, nahandoon ako. Hindi ko iniiwasan yan. Marami akong natutunan dyan. Ibang klaseng managalog yan. Yan ang sabi ni Levi Celerio. Kaya ako po naman yung nagmamalaki. Dahil yun po ay isang national artist, si Levi Celerio. Yan po si Jose Corazon de Jesus, na ating binabalik-balikan sapagkat ang wika at tula ay kasama ng ating buhay at yan po ang nagbibigay ng inspirasyon, encouragement at nagbibigay ng magandang kalooban sa tao. Kaya nakita naman ninyo dito sa Bulacan, maraming magandang dilag, maraming magandang lalaki, mahusay, makitungo, and very honest. The only one that we don't have in the Philippines is a president from Bulacan. Maybe one day. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ginoong Arsenio Nick J. Lizazo. Mga kaibigan, maliban po sa pagiging Makata, ay nag-aral din ng pagkanta ditong si Jose Corazon de Jesus. Nag-aral siya sa ilalim ni Enrico Ranieri, isa siyang Italianong direktor ng Opera Italiana. At sa katunayan, marami sa mga sinulat na awitin ni Jose Corazon de Jesus ang inaawit at kinakanta pa rin hanggang sa ngayon. Kabilang dito ang kundiman na mayroong musikang likha ni Francisco Santiago, ang Pakiusap. Naawitin para sa atin ngayong gabi ng batikang aktor at mga awit, mga kaibigan, si Nazer Salcedo.
minsan lamang ang nagpapalam. Dahan-dahan mutya, buksan mo ang bintana, tanawin mo't kahabagan ang sa'yo'y nagmamahal. Kung sakali matsalat sa yamat pangarap, may isang sumpang wagas ang aking paglingap. Pakiusap ko sa'yo, kawan mo ako kahit mamatay. Pag-ibig ko'y minsan lamang. Pakiusap ko sa'yo, kawan mo ako. Kawan mo ako kahit mamatay. Pag-ibig ko'y minsan lamang. Iniibig kita magpakailan pa man. Si Joseng Batuta ay pinanganak sa Santa Cruz, Maynila noong ika-22 ng Nobyembre, taong pag-1800s yan, di ba? 18, no? 1874. Ayan. Lumaki siya sa Santa Maria, Bulacan. Nag-aral sa Liceo de Manila, sa Eskwela de Derecho at sa Pamantasan ng Pilipinas. Sa halip na maging abogado, siya'y naging isang manunulat at periodista. Sinimulan nga niyang gamitin ang pseudonym na Joseng Batute noong nagsulat siya ng column para sa Pahayagang Taliba noong taong 1920. At nakilala siya sa kanyang mga panulat bilang isang masugid na makabayan na nagtataguyod ng mga produkto at awiting Pilipino. Noong kapanahunan ni Batute, naging sikat ang balagtasan. Isang paraan ng pakikipagtagisan sa paraang patula. Sa isang sagupaan sa paksang Bubuyog at Paru-Paro, naging katunggali niya ang isa pa ring makata, si Florentino Colliantes. Pinanood sila ng libo-libong tao. Tinanghal na nagwagi si Batute sa kanilang sagupaan at tinaguriang unang hari ng balagtasan. Pero Perry, paano ba itong balagtasan? Hindi pa kasi ako pinalad na makapapanood ng ganun eh. Aba, ang unang kailangan ay 2 makata na handang bumigkas sa paraang patugma. At alam kong dito sa ating lalawigan, maraming batikan sa pagbalagtasan. Aba, ako ba'y iyong pinasisikatan? Aba, hindi naman. Pakitang gilas lamang. Alam ko na, Perry, bakit hindi natin ipakita sa mga naririto kung paano ba yung dakilang sagupaan ni na Joseng Batute at ni Florentino Colliantes? At gayon din, baka maipakita natin kung ano ang kabuluhan ng balagtasan sa ginagawa ng mga kabataan sa kasalukuyang panahon. Tama? Tama. O, sige. Ipakilala na natin ang mga magtutunggali bilang Bubuyog at Paru-Paro.
Gayon din ang gaganap bilang kampupot. At ang mamamahala sa kanilang balagtasan, ang ating lakandiwa. Yamang ako'y siyang haring inihalal. Binubuksan ko na itong balagtasan. Saka ang nais kong dito'y pag-usapan. Bulaklak ng lahing kalinis-linisan. Tinatawagan ko ang mga makata na sadyang kilabot sa gawang pagtula. Lumitaw na kayo't dito'y pumagitna at magbalagtasan sa sariling wika. Sa isang malungkot at ulilang hardin, ang binhi ng isang halamay sumupling sa butas ng bakod ng tahanan namin, ay kasabay akong isinisilang din. Nang iyang halamay lumaki, umunlad, lumaki rin ako at tumibay ang pakpak. At nang sa butas ko ako'y makalipad, ang unang hinagkay katabing bulaklak. Luksang paru-paro, kampupot na iyan. Iyan ang langit ko, pag-asa at buhay. Ang unang halik kong katamis-tamisan, sa talulot niya ay nakalarawan. Hindi mangyayaring sa isang bulaklak, kapwa mapaloob ang dalawang palad. Kung ikaw at ako'y kanyang tinatanggap, nagkasagi sana ang kanilang pakpak. Sa kanyang talulot, kung may dumadaloy na patak ng hamog, aking ininom. At sa dahon ding iyon, ako nagkakanlong sa init ng araw sa buong maghapon. Paano ngang siya ay pagkakamalan sa kami lumaki sa iisang tangkay? Kaya nga kung ako sa kanya nabuhay, ibig ko rin namang sa kanya mamatay. Huwag kang matuwa sapagkat kanaig. Nyaring bulaklak na inaaring langit, pagkat tantuin mo sa ngalang pag-ibig, malayo mat-ibig, daig ang malapit. Saka ang sabi mong sa mutiyang kampupot, nakikiinom ka ng patak ng hamog, kaunting biyaya na bigay ng Diyos, tapang ng hiyamong ikaw ang lumagok. Ikaw ay isang uod, may bulukang taglay, sa isang bulaklak, lasot kamatayan. At akong bubuyog, ang dala ko'y buhay, bulong ng hiningang katamis-tamisan. Akong malapit na'y napipintasan mo. Ikaw na malayo naman kaya'y paano? Dalaw ka ng dalaw, di mo naiino. Ay ubos na pala ang tamis sa bao. Hindi ka humahalik sa mga bulaklak. Talbos ng kamote ang siyamong liyag. Ang mga bintana'y iyong binubutas. Doon ang bahay mo, bubuyog na sukab. Ikaw ay bubuyog, ako'y paru-paro. Iyong mga bulong ay naririnig ko. Kung dinig ng lahat ang panambitan mo, hiyani kang pupot, ayaw na sa iyo. Lilipad-lipad ka na payaot dito, pasagilang bingit at patanaw tao. Pagligaw matandang sa panahong ito, pagtatawanan ka ng liligawan mo. Ika'y paru-paro, ako ay bubuyog, nilalang ka sa tangkay. Ako ay sa bakod, ngunit sa ang panig nitong sansinukob, nakakatuwaan ang panis mong uod.
Sa taglay kong bulo, nilaso na kita! Pagkat ikay taksil, akin si Kampupot. Siya'y bulaklak ko sa tabi ng bakod. Bulaklak nga siya't ako'y kanyang uod! Tigil na bubuyog! Tigil paru-paro! Inyo nang wakasan niyang pagtatalo! Yamang di malaman ang may-ari nito, Kampupot na iyay, paghatian ninyo! Kapag hahatiin ang aking bulaklak, sakay paru-paro, ibigay ng lahat. Ibig ko pang ako'y magtiis ng hirap, kaysa ang talulot, niya ang malagas. Kung hahatiin po'y ayoko rin naman. Pagkat pati ako'y kusang mamamatay. Kabiyak na Kampupot, aanhin ko yan kung buo man sa aking kalamang. Maging si Solomon kilabot sa dunong, dito'y masisira sa gawang paghatol. Kapwa nagnanasa, kapwa naghahabol, ngunit kung hahatii, kapwa tumututol. Ipahintulot pong sa mutyang narito na siyang si Kampupot, sabihin kung sino. Kung sino ang kanyang binigyan ng oo, o kung si Bubuyog, o kung si Paru-Paro. Ang kasintahan ko'y ang luha ng langit, ang araw, ang buwan sa gabing tahimik. At si Bubuyog Pot, paru-parong bukid, ay kapwa, hindi ko sila iniibig. Matanong nga kita, sinta kong bulaklak. Limot mo na baga ang aking pagliyag. Limot mo na bagang sa buong magdamag, pinapayungan ka ng 2 pakpak. Tila nga, sa aki mayroong. Sa hamog ng gabi ay may nagkakanlong. Ngunit akala ko'y dahon lang ng kahoy at di inakala na sino man yaon. At ako ba, mutiya, hindi mo nabatid ang mga bulungkot, daing ng pag-ibig. Ang aking bangsa mo at mga pagdinig na bulong sa iyo, di mo ba narinig? Tila nga, ako'y may napansing, daing at panaghoy na kung saan galing. Ngunit akala ko'y paspas lang ng hangin at di inakala na sino matalin. Amisang ligaya tali ang kasunod, makapitong lumbay o hanggang matapos. Sino na patunayan niya oong kawikaan na ang paglililoy nasa kagandahan? Ang isang sanglang naiwan sa akin. Ay di mananakaw magpahanggang libing! Ang hatol kong ito sa dalawang hibang na baliw ng hindi kinababaliwan. Yamang ang panahon ay inyo nang sinayang, kaya't nararapat na maparusahan. Mga minamahal at sinisinta naming bayan, ngayoy tapos na itong balagtasan. Kung nais ninyong sila ay hatulan, hatulan na ninyo pagdating ng bahay. Ngayong nakita at natutunan ang pagtatalo ng ating mga ninuno. Ngayon alam ninyo, ang itong pa ngayon, yan pala dati. Noon ay balagtasan. Palakpakan po natin ang mga nagtanghal. Si Perry Santiago bilang Bubuyog. Si Bong Cabrera bilang ating Lakandiwa. Si Liway Gabo bilang Kampupot. At doon naman po si Algat Maitan bilang ating Paru-Paro. Maraming salamat po. Maliban po dyan, ay lalo parang sumikat at kinilala at inidolo si Huseng Batute dahil sa kanyang galing sa pagbabalagtasan. Pero higit doon ay lalo siyang nakilala ng madla dahil sa kanyang husay ng mga sinulat na mga tula at awit gaya ng mga sumusunod na ang mga titik ay pawang sinulat ni Huseng Batute.
Iparirinig sa atin ngayong gabi ng dalawang batikang mang-aawit na kilala hindi lamang sa larangan ng musika, ngunit maging sa tanghalan. Mga kaibigan, sina Hazel Maranan at Algat Maitan. Di na at magsayaw, ari hundi-hunding, at pakunday-kunday sa iindak-indak. At sarap ng pagimbay ay bagayan mo sinta, ibig ng tugtugan. Limutin ng iyong kalungkutan sa galak ating subaybayan, bawat kumpas ng palakpak at ng lumigaya. Itong ating pusong wagas nang malimut ang lahat ang tinataglay na hirap. Ang dalagang Pilipina parang tala sa umaga. Kung tanawin ay nakaliligaya, may ningning na tangi at dakilang ganda. Maging sa ugali, maging sa kumilos, mayumi, mahinhin, mabini ang lahat ng ayos. Malinis ang puso, maging sa pag-irog, may tibay at tining ng loob. Bulaklak na tanging marilag, ang bango ay humahalimuyak. Sa mundo'y dakilang panghiyas, pangaliw sa pusong may hirap. Batis ng ligaya at galak, hantungan ng madlang pangarap. Yan ang dalagang Pilipina, karapat-dapat sa isang tunay na pagsinta. Ika'y paro-paro, bulaklak naman ako, na nasa hardin ng masamyong ganda't bango. Kung sakaling dumating ang ulat bagyo, sukob na sa pakpak ko, Silog na sa ubod ko, ako'y paru-paro. bulaklak naman ako, At magkasuyo tayo sa sakdal tamis mong paglingap, hero ko. Langit ko'y pag-ibig mo. Kilalanin po natin ang iba pang mga akda ni Jose Corazon de Jesus. Narito po ang tulang Isang Punong Kahoy na ihahatid sa atin ng ilang mga piling panauhin ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Juan Lu. At ako naman po, si Nicolo. Nicolo, ilang taong ka na? Ako po ay 7 taong gulang. Ilan? 7. 7. Ano naman ang gusto mong maging? 8. Nicolo, ikaw ba'y nag-aaral na? Ay, opo. Nasitag po akong nag-aral. Aba, kung nag-aaral ka, ano ang natutunan mo sa paaralan? Narunong na po akong nagsulat. Magsulat, magaling. Ano ang kaya mong isulat? Hindi ko po alam. Ba't hindi mo alam? Hindi pa po ako narunong nagdasa. Nicolo, para matuto kang magbasa, dapat kabisado mo ang ating alpabeto. Altadeto? Kabisado ko to. Ang alpabeto, kabisado mo? Opo. O sige, kung kabisado mo ang alpabeto, bigkasin mo sa harap ng mga kababayan natin. Kaya mo? Opo.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, Y, N, G, O, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Magaling! Kung talagang magaling ka, bigkasin mo ang alpabeto ng pabaligtad. A, D, ano pa? Bigkasin mo ng pabaligtad ang alpabeto, kaya mo. Altabeto, tadaliktad, ang hirap na po nun. Alam mo, Nicolo, ang mga masisipag na mag-aral na mga bata, kayang bigkasin ang alpabeto ng pabaligtad. Eh, kaya ko to. Nasitag yata ako mag-aral. Aba, magaling. O sige, pabaligtad. Opo. Sigurado ka, baka mapahiya ako dito. Hindi to ako tong dahala. Alpabeto, pabaligtad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, Y. Teka. Nicolo, inikot mo lang ulo mo eh. Bakit kaya niyo po yun? Hindi. Masakit sa leeg yun, Nicolo eh. Nicolo, ikaw ba ay may talento? Ay, opo. Kung talento ang pag-uusapan, marami po akong talento sa ida-idang larangan. Sige, pakitaan mo kami ng galing mo. Anong talento mo? Narunong po akong umarte. Umarte. Pakitaan mo kami ng drama. Drama. Oh, hindi. Aba, magaling. Ramdam na ramdam kong emosyon. Subukan naman natin ang horror. Hoyoy. Horror. Hoyoy. Chucky. Huwag mo kaming takutin, tapos na ang undas. Ano pa ibang talento mo? Narunong po akong gunaya ng tunog ng hayot. Mga hayop. Gawin mo nga ang tunog ng aso. Tunog ng aso. Aba, magaling. Gawin mo naman ang tunog ng pusa. Tunog ng pusa. Meow. 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 Magaling. Gawin mo naman, kung talagang magaling ka, ang tunog ng isda. Tunog ng ano to? Tunog ng isda. Tunog na isda. Aba, kung talagang magaling ka, gawin mo ang tunog ng isda. Tunog ng isda. Alam ko na to. Tunog ng isda. Baka mapahiya ako dito. Hindi to, ako pong dala. O sige, tunog ng isda. Meow. Meow. Teka. Nasaan yung isda? Inainat po ng pusa. Ang birang pusa yan. Di mo kasi binantayan eh. Ikaw, Nicolo, meron ka bang ibang talento pa? Ay, wala na to, Tito Hanlo eh. Ganito kasi yan, Nicolo. Dapat sa isang batang katulad mo, mahalaga na madiskubre mo ang iyong mga natatagong talento. Talaga to? Tano to? Aba, magsubok ka ng iba-ibang mga larangan. Bakit to? Para malaman mo nga kung may galing ka o talento sa ibang mga larangan. Katulad ko, hindi ko sana nalaman na may galing pala ako sa pagpapapet kung hindi ko sinubukan. Teka, ibig sabihin magaling. Hindi ka na nagaling eh. Nicolo, mapapahiya ako dito ha. Totoo na kitang-kita ko ginagalaw didig mo oh. Nicolo, alam mo, inaapi mo ako ha. Hindi mo ba alam, kung wala ako, hindi ka magsasalita. Tito Hanlo, kung hindi mo daalan, kung wala ako, nagsasalita ka ng isa. Kung wala ako, wala kang buhay. Kung wala ako, wala kang hanap buhay. Kung wala ako, wala kang masusuot. Kung wala ako, wala kang nakakain. Nicolo, mabuti pa, bigyan na lang kita ng ehemplo. Nasubukan mo na bang mag-basketball? Hindi totoo. Paano mo malalaman na ikaw pala'y may talento sa basketball kung hindi mo ito susubukan? Nasubukan mo na bang mag-marathon, yung takbuhan? Hindi rin po. Kita mo na, paano mo nga malalaman kung may talento ka dyan kung hindi mo susubukan? Teka nga muna, bakit nga ba hindi mo sinusubukan? Tito Hanlo, tingnan na yung paa ko. Tela lang yan eh. Hindi nga yung gagalaw kung hindi magagalawin eh. Oo nga, puppet ka nga pala, Nicolo. Sige, ganito na lang gagawin natin, Nicolo. Subukan natin ang ibang talento. Tingnan natin kung may galing ka sa pagtula.
tagtula. Oo, subukan nating tumula ngayong gabing ito. Teka muna, meron ako ditong libro ng mga tula na sinulat ni Jose Corazon de Jesus. Ano tong titulo? Isang punong kahoy. Uy, baka ninuno ko yan. Ninuno? Paano mo naging ninuno? Kahoy din ako eh. Oo nga pala, ano? Oo nga, kaya nga ako hindi ako takot sa COVID. Hindi ka takot sa COVID? Dito, Saan ka takot? sa anay. Pero nagtatakunan na ako. Nagpapakuna ka na. Sinovac. Ay, hindi po. Ano? Sulignum. Sige, mabuti pa, sundan mo ako. Saan ka tutunta? Uwi ka na? Oo, hindi. Tutula. Ibig ko sabihin, sundan mo ako. Ako ang tutula ng unang talata, ikaw ang susunod hanggang sa matapos natin. Okay? Okay po. Isang punong kahoy, Jose Corazon de Jesus. Kung tatanawin mo sa malayong pook, ako'y tila isang nakatipang krus. Sa napakatagal na pagkakaluhod, parang hinahagkan ang paa ng Diyos. Organo sa loob ng isang sintahan ay nananalangin sa katighatian habang ang kandila ng sariling buhay pagdanag na tanod sa aking libingan. Sa aking paanan ay may isang batis, maghapon magdamag, na nagtutumangis. Sa mga sanga ko ay nakakasabit ang pugad ng mga ibon ng pag-ibig. Sa kinikislat-kislat ng datis na yan, asa na rin agos ng luhang munukal, at saka ng buwang tila nagdarasal, ako'y dinadati ng ngiting malamlam. Ang mga kampana sa tuwing orasyon, nagpapahiwatig sa akin ang tagoy. Ibon sa sangakoy may tabing ng daon, batis sa paakoy may luha ng daloy. Ngunit tingnan ninyo ang aking narating. Natuyo, namatay sa sariling aliw. Naging krus ako, ang tagsuyong laing, at bantay sa hukay sa gitna ng dilim. Wala na. Ang gabi ay lambong na luksa, manakip sa aking namumutlang mukha. Kahoy na nabuwal sa pagkakahiga, ni ibon, ni taoy, hindi na matuwa. At iyong isitin ng nagdaang araw, isang kahoy akong nalagot na lalay. Ngayon ang siyang ako'y krus sa lilingan, dahon ko'y ginawang korona sa hukay. Maraming salamat, Juan Lunaria at ang kanyang puppet na si Nicolo. Ang susunod na tula ay iniawit at inialay ni Jose Corazon de Jesus para sa kanyang ina na si Susana Pangilinan. Ang maghahatid po ngayon dito sa ating entablado ng tulang iyan ay ang isang batikan at premyadong aktor mula sa pelikula at sa tanghalan si Bong Cabrera. Kasama niya po ang isang sumisibol at bagong artista ng dula at teatro, si Liway Gabo. Mga kaibigan, ang tulang Ang Pamana. Isang araw, nakita ko ang ina ko'y namamanglaw. Naglilinis ng mga malulumit, mga lumang kasangkapan. Sa pilak ng kanyang buhok, nahibla ng katandaan. Nakita ko ang maraming taon niyang kahirapan. Sa guhit ng kanyang ising, lumalalim araw-araw, nakita ko ang ina ko'y tila man din namamanglaw at ang sabi, Itong piano'y sa iyo ko ibibigay.
Ang gobyernos nating pilak, kay itang maiiwan. Mga silya at aparador, sa kaitikong ibibigay. Sa ganyan ko hinahati, itong ating munting yaman. Pinilit kong pasayahin ang lungkot sa aking mukha. Tinangka kong magpatawa upang siya ay matuwa. Subalit sa aking mga matay may namuong mga luha na hindi ko mapigilan at hindi ko nasansala. Naisip ko ang ina ko, ang ina kong kahawa-awa. Tila kami iiwan at mayari ng huling nasa. Sa halip na maglalak sa pamanang mapapala, sa puso ko ay dumalaw ang malungkot na gunita. Umiyak ako na parang isang kaawa-awang bata at niyakap ko ang ina ko at sa kanya ay umiika. Ang nais ko sana, nanay, ay kay aking pasayahin at huwag nang makita pang kay nalulungkot man din. Oo, nako. Ano bang naisipan at iyong paghahati-hati nitong munting kayamanang maibibigay mo sa amin? Wala naman, yaong sagot. Baka ako ay tawagin ni Bathala. Mabuti malaman mo ang habilin. Itong piano, yaong silya ay alamin. Pamana ko na sa inyo, mga bunsong liliw. Ako'y mayroong isang sulat, mababasa mo rin. Ang huli kong kaisipan, kapag ako ay napalibing. Ngunit tinang, ang sagot ko, ang lahat ng kasangkapan dito, ang lahat ng yaman dito ay hindi ko kailangan. Ang nais ko'y ikaw, inang, at mabuhay ka na lamang. Hihilingin ko sa Diyos na ang pamana ko'y ikaw. Anin ko yung piano kapag ika'y namatay. Hindi ko matutugtog yan sa tabi ng iyong hukay. Ang nais ko'y ikaw, inang, at mabuhay ka na lamang. Ililimos ko sa lahat, ililimos ko sa iba ang lahat ng ating yaman. Hindi ka maaaring pantayan ng daigdigan ng lahat ng dito rito pagkat ikaw, ina. Ikaw ay wala pang kapantay.
salamat po. Ang inyo pong napanood ay dalawang mahuhusay na mga awit na kilala rin sa kanilang mga pagganap sa dula at opera, sina Bernadette Mamawag at si Nasser Salcedo. Hindi lamang mga orihinal na awit ang nilapatan ng titik ni Jose Corazon de Jesus. Sa katunayan ay narito ang isang katutubong awiting Ilonggo na nilagyan niya ng mga titik na Pilipino. At aawitin para sa atin ngayon, narito ang Ay Kalisud, handog sa atin ng isang mga awit na napapanood din natin sa programang pantelebisyon, Ang Padayon. Mga kaibigan, narito po si Annie Luis. ni Jose Corazon de Jesus ay tumatalakay hindi lamang sa mga damdamin ng puso. Nasa salamin din sa kanyang mga tula ang matalisik niyang pagsusuri sa lipunan at sa mamamayan, gaya ng manggagawa.
Bawat palo ng martilyo sa bakal mong pinapanday. Alipatong nagtilamsik, alitaptap sa kanilan. Mga apoy ng pawis mong sa bakal ay kumikinang. Tandang ikaw ang may gawa nitong buong santinakpan. Nang tipakin mo ang bato, ay natayo ang katedral. Nang pupukpukin mo ang tanso, ay umugong ang patingaw. Nang lutuin mo ang pilak, ang salapi ay lumitaw. Si puhunan ay gawa mo, kaya ngayon nagyayabang. Kung may ilaw na kumislap, ay ilaw ng iyong tadyang. Kung may gusaling na angat, tandang ikaw ang pumasan. Mula sa duyan ng bata, ay kamay mo ang gumalaw. Hanggang sa libingan, ay gawa mo ang kurus na nakalagay. Kaya ika'y nararapat, dakilain at itanghal, pagkat ikaw ang yumari nitong buong santinakpan. Bawat patak ng pawis mo ay yumayari ka ng dangal. Dinadala mo ang lahi sa luklukan ng tagumpay. Mabuhay ka ng buhay mong walang wakas, walang hanggan, at hihinto ang pag-ikot ng mundo pag namatay. Tunay nga na ang iba't ibang damdamin ay naipapaloob ni Jose Batute sa iba't iba niyang mga likha. Kagaya ng awiting Pahimakas na may musika ni Nicanor Abelardo. At ngayong gabi ay paririnig sa atin ng premyadong mga awit at kompositor na napapanood din natin sa telebisyon. Mga kaibigan, si Lara Maige.
Mga ibong lumilipad na buhat kung saang dako. Kung galing sa aking bayan, alam ko ang balahibo. Pati mga naglalarong magagandang paru-paro, kung galing sa aking bayan ay kilalang kilala ko. At ang tubig na malinis, matamis at malinaw, ito'y doon din sinalok sa pansol ng aking bayan. Pati langit, pati araw, pati hanging nagdaraan, may bayang nagsasabing walang laya sa silangan. Kababayan! Isang bating kung marinig mo sa hirap, panyong puti sa luha, puting bulak kung sa sugat. Ang lahat ng bagay wari kung sa bayay nagbubuhat, sa taginting at sa ubod may pagsintang nangungusap. Kapag ikay nalalayo sa bayan mong kaawa-awa, lalo't lalong lumalaki ang pag-ibig mong dakila. Kantahin lamang sa malayo ang kundi mang lumuluha. Ikaw naman sa lungkot mo'y luluha ng parang bata. Ang bayay sadyang ganyan, mahirap man kahit munti. Kausap mo't kaulayaw sa malungkot na sandali. Kung ang bayay nananangis at laya ang hinihingi, kay tamis nang makidigma at kay tamis nang masawi. Sa bayan mo nakatayo ang tahanang sinilangan. Sa bayan mo nakilala ang irog mong paraluman. Sa bayan mo nagsitanda ang dakila mong magulang. Bayan, irog, ama't ina ay buhay at kamatayan. Kung matanto mong ang dayuhay lumulusob, kung makita mong ang dampa mo'y pinapasok, gaanong kamatayan ang di natin malilimot sa ngalan ng isang ina, isang bayat, isang irog. Ang agilang lumilipad kung may tangay na bandila, ang sigaw mo sa pagtutol ay aabot kay Bathala. At kung ikaw ay gapos na, nagigit-git, walang laya, ngangat-ngatin mo ang iyong hila-hilang tanikala. Sa paglusob ay sabihin, Hindi kayo magdaraan! pag sumiklab na ang digma sa bunton ng mga patay. Yan, bayan, sisilang ka na may dalang tagumpay. May paglayang nasa dibdib, may bandilang nasa kamay. Irog ko'y dinggin, ang tibok ng puso, sana'y damdamin, hirap ng sumuyo, manong itunghay. Nasiyang tanging ilaw ay papanaw sa gitna ng sanlan. Pag madaling araw ka at ako ay lawitan ng habag at pagsinta, kung ako'y mamamatay sa lungkot nyaring buhay. Lumapit ka lang at mabubuhay. At kung magkagayon mo tiyan, mapalad ang buhay ko. Magdaranas ako ng tuwa ng dahil sa'yo. Madaling araw na sinta, liwanag
daranas ako ng tuwan ng dahil sa'yo. Madaling araw ka, sinta, liwanag ko tanglaw, halina irog ko at mahalin mo ako. Manungaw kaliyang, manungaw kaliyang, ilaw ko't pangarap, at maraling Ano nga ba ang kabuluhan ng mga akda ni Jose Corazon de Jesus sa atin at sa kasalukuyang panahon? Tubo sa mariwasang pamilya, produkto ng sopistikadong edukasyon, at kupkop ng malingap at dalubhasang mga kapanalig na samahan ng mga makata at manunulat. Pinili ni Batute ang pumagitna sa larangan ng masa. Hindi lang makata ng puso si Batute, kundi makata rin ng pakikibaka. Natatangi si Batute sa kahandaan niyang matuto, makiramay, at lumaban. Bayan nga ang kanyang itinangi. Kaya naman, ilang ulit siyang napatanghal, nagwagi, at pinarangalan bilang hari ng balagtasan sa samahang ilaw at panitik at gayon din ng pangkat ng kapulungang balagtas. Nakasalig ang paghangang ito sa mataas na pagtingin nila sa sining ng pagtula. Sa pananaw ng ating panahon, nagtila artista sa pinilakang tabing si De Jesus, iniidolo, sinusubaybayan, hinahangaan. Kay Batute, ang wika nga ang katawan at krokis ng diwa. Sa wika, itinatanghalang natatanging disenyo ng alpabeto. Ang sining ng pag-ugit sa bawat titik o ang pagtatagpo at pagbubuklod-buklod ng sari-saring kombinasyon ng mga tunog, halakhak o buntong hininga ng mga patinig, katinig, pantig at salita. Ang pagtaas-baba ng puntong katumbas ng damdaming itinatahip ng dibdib. Ang pagbubuhol-buhol ng pagbigkas sa hindi maunawaan at hindi maisaisip at pati na ang pag-aalab ng pag-ibig na pumapasok sa mga mambabasa o tagapakinig na walang kamuwang-muwang sa gayong kadakilaan. Ganyan si Batute. Higit sa lahat, nalampasan niya ang uring pinagmulan. Nakiramay siya sa bayan ng saksi ang alegorya ng kanyang panulaan. Tumatangis habang tinataas ang kamao, lumuluha habang nagpupuyos ang galit sa dibdib sa pag-agaw ng dayuhan sa laya ng bayan. Gayunman, sa kabila ng mga kontradiksyon na umiral noon sa bayan, sa kabila ng mga limitasyon at kakulangan, naitatag ang metodong alegorikal na nagbuhat sa madilim na nakaraan at sa dulo ay naging sintomas ng natatanging harmonia at integrasyon ng mapanlikhang haraya at sitwasyong panlipunan sa mga taludtod ni Batute. Napantay din ang estilong romantiko at satiriko ni Batute kasabay ng kanyang etikal at politikal na pakikisangkot sa lipunan. Ang panitik ni Batute ay isang ulirang halimbawa ng matagumpay na pag-uugnay ng teorya at praktika, ng karanasan at kaalaman, ng pagtanggap sa marawal na kakulangan ng kanyang panahon habang tumutuklas ng bago sa mga sukat at tugma sa mga taludtod ng tula. Ang iniwan niya sa kasalukuyan ay hindi matutumbasang hiyas ng lahi, na karapat-dapat lamang na arugain, suriin, pagyamanin, at lampasan o higitan pa nga nang tayo namang kayang abutin ng kanyang sining ay makapag-ambag din ng bago at natatanging paraan ng pagpapalaya sa diwa at kultura ng kaisa-isa
at nag-iisa nating bayan. Sa maikling sabi, ipupugal o itatali ang sining sa nakaraang yamang kultural at saka palalayain sa akto sa paglikha sa kasalukuyan. Iyan ang natatanging pamana ni Batute sa bayang humihingi ngayon ng panibagong paglaya. Ang mga nagtanghal po ngayong gabi, Nasser Salcedo, Algat Maitan, Liway Gabo, Annie Luis, Lara Maige, Hazel Maranan, Bernadette Mamawag, Perry Santiago, Bong Cabrera, Juan Lulunaria, Ballet Philippines, at ang ating pong pianista, Sandro Zulueta. Nagpapasalamat kami sa inyong pakikibahagi sa ating pagbabalik-tanaw sa mga akda at buhay ni Jose Corazon de Jesus, ang unang hari ng Balagtasan. Nawa katulad niya ay isabuhay natin ang kanyang malawak at malalim na pagmamahal para sa ating mga sinisinta, sa ating pamilya, sa ating wika, sa lipunan, at sa ating bayan.